Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. It's a privilege to be here, standing with you. Totoo po sa ginawa ni Lord sa buhay namin, mag-asawa, sa family at sa church. And especially po sa ministry. Pwede ba natin palakpakan si Lord po? Una-una po sa lahat po ay nagpapasalamat kami ni Pastor Nono and Pastor Atini po for their generosity kasi po sinishare nila tong vision. Kung wala sila, wala po tayo dito. Amen? Pwede ba natin palakpakan po si Pastor Nono and Pastor Atini po? We started connecting po kay Pastor Nonon way back 2014. So we invited them as one of our church anniversary. Speakers po, sila po ni Pastor Atini. And ang nangyari po, lahat ng mga namin, income po, binigay namin. Naubos lahat. Sabi ko sa secret treasurer ko, magkano yung naiwan sa pera o naiwan sa bangko, i-withdraw natin, bigay natin Pastor Nonon. And the following week po ay may nagbigay sa amin, doble po. And iyon nakita namin yung power ng giving, lalo na po sa man of God. Amen, pakpakan natin si Lord po. And si Pastor Nonon, last 2015 po, siya po ay nag-share na po ng first fruit. And before home office po, nagbigay na kami ng first fruits. And then nung nag-start po kami, fast forward po sa home office namin, nakita ko lang po yung nangyari po sa Butuan kasi po bilang isang pastor, ayoko po magpastor na maliit na simbahan na church. Sino po ba yung mga pastor dito? I don't want to pastor a small church. I want to see my church grow. So, parang na-jealous po ako kay Pastor Nono, Pastor Atini kasi po sa NatCon po, nakikita ko sila paano ginawa yung ministry at saka home office. And naging curious po ako at nangyari po, nagtanong po ako kay Pastor Nonon, sabi ko, Pastor, kailan po ninyo ituturo? Sabi ni Pastor Nonon, naalala ko yun na sabi niya, wait muna kasi po pina-prepare. So fast forward, yung nangyari yun, Pastor Nonon invited us to join the first batch of home office. And that time po, 10,000 po yung registration. And akala ko, including na food at saka yung hotel. Sabi ko, ang mahal naman. Sabi, sa isip ko, mahal. Kasi po, yung pagpunta ka sa conference po sa NatCon, medyo mura lang, kumpara po dito, di ba? 10,000, yung sa NatCon, 1,700, something like that. So, ang nangyari po, 10,000, sabi ko, paano to? So, sinishare ko po kasi may mga freelancers kami na mga primaries. Sabi ko, alam niyo, may nag-invite si Pastor Nonon, punta daw tayo sa Butuan. May home office doon. Maganda doon, maganda. So, pinakita ko po yung ina-offer nilang Pastor Nonon ng mga skills po. Sabi po nila, alam ko na yan, Pastor. Alam namin yan, Pastor. So, naalala ko, mga kapatid, Pastor Nonon, tumawag. Sabi ko, Pastor, pasensya na po, hindi kami makapunta kasi alam na ng mga tao na mga ino-offer nyo nga skills. Alam na. Pero sabi ni Pastor Nonon, okay, wag na silang papuntahin dito kapag may income sila ng 500,000 a month. Sabi ko sila, may 500 na ba kayo? Wala, 30,000 lang. 50,000 lang ang pinakamalaki. Sabi ko, punta na tayo doon. Punta na tayo. Ang problema pa, wala pa silang pang-register. Wala pa silang pang-register. So, as you know, because we want to see them na ding potential nila na ma-unleash po. So, we sponsor them and to God be the glory. First batch na napunta kami and then till now, mga kapatid, we have 13 home offices na po. Glory to God. And then, ang 8 po, mga primary. Ang iba po kasi 13 ang primary ko, sa kanya 13 din. Dalawa na lang po yung, tatlon lang yata yung hindi pa nakapunta dito. And to God be the glory. At si Pastora po yung magpatuloy po. Hello. Okay, so as I continue po,
before I proceed sa the rest of the facts, I would like to share po yung verse na isa sa mga verses na binigay po sa akin ni Lord, in which it really encouraged me po. No, so it's in Ephesians 1. Yan, Ephesians 1:22. So sabi po dito, God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. Sinabi po sa akin ni Lord eto yun ha, I have authority over all things. And that authority is purposed for the benefit of the church. So parang pinapicture out sa akin ni Lord na lahat ng pinapayaman ko sa mundo, lahat ng kumpanya, lahat ng establishments, lahat ng institutions na pinapayaman ko sa mundo, it's for the benefit of the church. So, grabe na encourage po ako doon. And then, another scripture na binigay po sa akin ni Lord is yung kay Solomon, no, yung time na he visited Solomon, kasi nga di ba nagbigay ng extravagant na sacrifice. I think it's in 2 Chronicles 11. Nagbigay ng extravagant na sacrifice si Solomon. Tapos he visited Solomon and he asked Solomon na, Solomon, what do you want? No, what do you want? So, nag-answer si Solomon, sabi niya, you have done great things to my father David, so continue doing them. Pero sabi po, and then, along with that, sabi ni Solomon, then also give me wisdom. Hindi po nag-ask si Solomon ng wisdom para magnegosyo. So, bigyan niyo po ako ng wisdom para mag-business ako, para yumaman. Yung wisdom po na hiningi ni Solomon, sabi niya, give me wisdom so that I can properly govern your great people. So nakita po ni Lord yung heart ni Solomon to govern his people. And so sabi niya dun sa scripture na, sige, I will give you the wisdom that you ask for. But since you did not ask me for wealth, for fame, for riches, or even the death of your enemies, even for long life, sabi niya, I will give you the wisdom to properly govern my people. And I will also, sabi ni Lord, and I will. So, no, before that, dati, pag tinatanong tayo, ano nagpayaman kay Solomon? Kasi nga si Solomon very famous. A lot of movies have been made even about the riches of Solomon. So, sabi ni Lord, and I will also give you wealth, riches, and fame that no king before you and after you will ever have. So dati, nung inaas po tayo, nung nagpapayaman kay Solomon, talagang sinasagot natin wisdom. Pero dito, minali po yun ni Lord sa utak ko. Sabi ni Lord, I will. So si Lord po yung nagpayaman kay Solomon. Ginamit niya lang po yung wisdom. Bakit? Because he saw the heart of Solomon to govern his people. Kaya po, when it comes to encouraging and kahit mag-spend po ng pera for our leaders para po talaga mabitbit namin sila dito, di na po kami nagdadalawang isip. Kasi alam, yung nilulook forward ko po, namin po is yung I will ni Lord. Sabi niya doon, I will give you wealth, riches, and fame that no king before you and no king after you will ever have. And totoo po yun sa buhay ni Solomon. No one has ever surpassed the riches that Solomon had, the riches that God gave Solomon. And then, to continue po, dati nagigive na po kami ng first fruit. We started with 30,000, yung mga ganun na amount. And then, nung just before the pandemic, like February, sabi ko po sa husband ko, give natin to 6 digit. That was our first 6 digit na first fruit. Sabi niya, sure ka? Kasi madugo yun sa amin. Kasi nga, hindi naman tayo dating ganun kayaman. Ngayon, medyo na. Praise God po. Sabi ko nga sa church namin, ngayon mayaman ako kasi dati hindi naman ako nakakapag-Jollibee. Ngayon afford ko na mag-breakfast, lunch, and dinner sa Jollibee. O, diba? So, yun yung first 6 digit namin na first fruit. Sabi ko, bigay natin to. Sabi niya, sure ka? So, we decided to give our first fruit to our pastor.
And then, February po yun. And then March, pandemic hit. Grabe, di ba? Pero nakita po namin na talagang pinabigay ni Lord yun because He wanted to protect us and to keep us in His blessings and provision, in His favor, even during the pandemic. So, during the pandemic po yun, pero yun po yung time na nakapag-transfer po kami sa mas malaking house kami sa family namin. And then sa church po, even the church, finances just keeps coming in. No, even nagre-rent po kami ng church dati worth 40,000. And then during the pandemic, sabi po nung owner, kasi kaibigan din po namin, sabi niya, okay lang, di kayo magkapag-rent. Kami na po nag-offer na hindi, magre-rent kami ng half the amount. No, so nagre-rent kami even during the pandemic ng 20,000. On top pa dun yung kuryente and other expenses pa po. So, grabe. And then, totoo po yung sa pandemic na ay sa first fruit na blessing na divine health and healing. Kasi during the pandemic po, kami ng family ko, wala po talagang na-hospital sa amin. No? So, we praise God for that po. Yes po, medyo may inatake ng lagnat, pero grabe po yung healing and protection po talaga ni Lord. So, apart from that po, after the pandemic, we were able, kasi po yung dati po naming church, binabaha po siya. Pag umuulan po, talagang pumapasok po yung tubig. There was a time even na nagme-mentoring po yung pastor namin doon. Nag-aano po kami, anong tawag doon sa Tagalog, pero sa Bisaya pa nagbanwas ng mga tubig. Kasi parang may waterfalls na talaga doon sa loob ng church namin. And it's very dangerous na kasi yung mga outlets, yung mga breaker, talagang nababasa na po. So, nagpe-pray po talaga kami ng new location. And so, God brought us to a cinema, an old cinema sa isang lumang mall sa amin po. So, doon po kami. So, praise God po. Doon nakita din po namin yung blessing ni Lord. But hindi pa doon nagtapos yun. Kasi po sa cinema, nakakagamit kami up to on every Sunday lang. So yung mga meetings namin, yung mga other trainings namin, namomblema po kami kung saan po namin dadalhin. And so we keep on praying to God. And then to make the long story short po, ngayon po, we are renting 1,000 seating capacity na facility. No, isa po siyang dating badminton court. No, na for 11 years po yun inabandon ng owner. Hindi po niya pinaparent. But God brought us the right person to connect with the owner. No, and then andun na po yung provision because of the home office. Kasi nga po, dati yung mga young people, yung anak ko, yung mga kasama niya sa team, sa music team, hanggang alas 2 ng umaga, alas 3 ng umaga, nag-aano lang po sila kung computer games. Sabi ko nga sa kanya, ang gagastos nyo sa kurente, wala pa kayong contribution sa pambayad, no ba yan? No, so, ngayon po sa home office, yun po sila, hindi na po nagko-computer game ng hanggang alas 2, kundi po, nagbibilar na po talaga para mag-work. And so yung dati nilang offerings and church projects na 8 pesos, nagiging 800, 1,000 na po. So, kaya talaga yung provision, it just keeps on coming from every direction. All glory to God po. So, yun po, we are renting a 120,000 pesos a month na facility. Hindi pa kasama doon yung kuryente. And so, dati problem namin yung every anniversary, kung saan kami na venue. Kasi maliit lang yung Iligan, maliliit lang din yung mga venue. So ngayon po, doon na lahat ng anniversary, Christmas party, and also hindi na kami namumblema, and then also nakakapag-generate na din ng income kasi marami na din yung mga nagre-rent sa facility pag may mga events, yung mga ibang simbahan, except lang on Sunday, so hindi pwede. So, yun po, and the rest, i-continue Okay po ni Pastor Ron. Sa ministry naman po, dahil po sa home office, for me, the revelation of home office is for the least and for the lost. For the least because yung mga kawawa na nagiging kahanga-hanga na po.
Yung mga lost po, yung nawala, na mayroon ng relasyon kay Lord. Kaya home office is for the lost and for the least. Yung ministry po na ginawa ni Lord po, we are penetrating communities, symbolize. Marami na kayong mga barangays doon sa Iligan City na penetrate po kami. At saka nagtulong kami ng mga bata. And glory to God po. And then mga campus invasion po. Dati ang hirap namin makapenetrate ng campus. Pero ngayon po, 8 campuses na po na-invade namin. So, and I know more are opening para kay Lord. Glory to God po. Amen. So, ngayon po, apart from that po, na nangyari po sa mga CEOs namin, they were so excited, and kami din po. And nangyari po dahil po sa home office po, we are able, again, sa nakita niyo sa mga testimony, of course, napunta naman kami sa na Singapore, Thailand, and lahat ng mga ano po, na mga conferences na napuntahan namin. So yung goal namin po ngayon, maganda yung ginawa ni Lord kasi ang goal namin maging 2,000 kami this year. And ang nag-million lang namin, 2 pa po. Pero yung goal namin this year is 12 millionaires na po. Yung 12 millionaires yung goal namin. I'm believing for that kasi G12 po tayo. Amen, amen. So before we end po, I just want to share these verses na talagang binigay ni Lord sa akin. Isaiah chapter 60 verse 22. That the smallest family will become 1,000 and the tiniest group will become a mighty nation. I, the Lord, I will make it happen. So ito po yung ministry natin, yung standard, no, quality and quantity. Kasi po, marami mga church na ang quantity, ang dami nila, pero ang quality, wala naman. Kasi ito po yung pinag-pray ko po, Lord, kung bibigyan po ako ng church, yung mga disciples, dapat quality and quantity. Yung my Christ-likeness at the same time multiplying ministry po. Kasi sabi ng Bible, the smallest family will become 1,000. And that is quantity. And the tiniest group, malamya, nagiging malakas. Kasi ang dami mga churches na dami, pero puro malamya. Gusto natin multiply yung mga malakas na mga disciples. Amen? Amen. Ang pangalawa po, ito po yung ginawa po ni Lord sa Proverbs 14:28. Ito po ang pinaghawakan ko po, that the growing population is King's glory. So, masaya si Lord po kung makita niya yung simbahan natin, nag-grow po. No, kasi the God that I serve is not the God who is smaller God. He is a progressive God. He is a God of multiplication. He is a God of increase. Kaya po ito po sa Psalms chapter 2 verse 8, only ask and I will give you the nation. So sabi ng Bible, hindi lang tayo pang barangay, kundi pang nation pa, no? Kaya ito po, last verse, ibigay ko po sa inyo, Jeremiah 33:3. But this is very common and ito po ay niwakan ko po. Sabi ng Bible, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things. Lahat ng mga bagay this year na hindi pa namin nakikita, natanggap, napuntahan, mangyayari ngayong taon in Jesus name. Kasi sabi ng Bible, call unto me. So lahat ng mga money na hindi pa nahawakan, yung mga wala pang home office, mga lugar na hindi pa napuntahan, mangyayari yun sa buhay natin. To God be the glory and shalom po everyone.